Hello po sa bawat isa. We welcome you again sa ating live stream. It's September 1. At sa maraming Pilipino, it's Christmas sa paligid na. Kahit tayo ang unang-unang may Pasko, tayo ang muling-muling nagpapasko rin. We thank God that you are always there para sumama po dito sa ating live stream. Ngayon po'y Merkules ang ating prayer meeting. Sige po, kung meron po tayong mga Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa Lumang Tipan, sa libro ng Jonah. Jonah talatang 1 hanggang 3. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. And he went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y sandaling lumapit sa Diyos sa maikling panalangin. Again, let's lift our hands, both hands. Lumapit po tayo sa Panginoon. Amang banal, salamat muli sa pagkakataong mag-aral ng iyong salita. Kahit magulo at mahirap ang buhay, nandiyan ka parate na umaalalay sa amin. Gumagaang ang buhay, Panginoon. Alam namin na ang kasiyahan talaga ay hindi sa aming sitwasyon, kundi sa aming Panginoon. Sinabi niya yung salita, rejoice in the Lord always. Sa iyong presensya, sa iyong kalooban, doon kami lalakas. Pagpalain mo at basbasan ang aming pagbubulay-bulayan, ang aming pag-aaralan ngayong gabi, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabing, Amen and Amen. Amen. Thank you, Lord. Our topic for this evening is entitled, The Runaway, ang tumatakbo. Kadalasang Kristiyano po ay ang nasa isip lagi, siya'y Kristiyano, siya'y sumusunod sa Diyos. Pero kung iitindihin talaga natin ang sitwasyon, pinipilit po natin ang ating gusto. Ang Diyos ay para bagang ginagawa nating bagay, pagkailangan lang sa kakukunin, pag ayaw na, itatabi, ginagawang bagay. Pero dahil tinatakbuhan natin ang kalooban ng Diyos, tinatakbuhan natin ang boses ng Diyos, ang gusto niyang mangyari sa buhay natin, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating future, kaya nangyayari nung tinatawag po nating consequence. Yung mga bagay-bagay na pangit na dapat hindi mangyari kung hindi tayo tumakbo sa ating Panginoon. Now, ang key person po dito ay si Jonah. Kung alam po nyo, is one of the minor prophets, kung tawagin, na bago mag-New Testament, andyan po ng mga minor prophets na maiikli lamang na libro. At dito, kinausap po siya ng Panginoon, the word of the Lord, yung salita ng Panginoon, yun ang mahalaga. Yun ang ating dapat nilalapitan, yung salita ng Panginoon. At sinabi kay Jonah, pumunta ka, Jonah, sa Nineveh. Mangaral ka sa aking salita. Sabi sa verse 2, dahil nung wickedness nila, nung kasamaan nila, ay umabot na sa akin. So, sinasabihan si Jonah, mangaral ka doon. Binibigyan ko pa sila ng chance ang magbago. Hindi yan katulad ng Sodom at Gomorrah na talagang sa tigas ng ulo ng mga tao ay ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Ito pong Nineveh, kahit po sila ay purong puno ng wickedness, ng kasamaan, ay binibigyan pa sila ng tsansa ng Panginoon. Now, ang problema po kay Jonah, itong Nineveh, ay kaaway ng mga Hebrew, ng mga Hudyo. Kaya, para bagang walang dating. Alam ni Jonah, nahahabag pa ang Diyos sa Nineveh. Gusto na niyang, gunawin mo na rin, Lord, ang Nineveh. Yun ang kalooban siguro ni Jonah. Dahil galit siya sa kaaway. Now, ito ang mangyayari pag ayaw po nating sumunod sa Diyos. Now, in verse 3, ang ginawa ni Jonah, nagmatigas siya, para bagang hindi niya pinapansin ang Panginoon. Lagi niyang iniisip, kung anong gusto ko, aba, kung anong dapat kong gawin, aba, kung anong mga pangarap ko, aba. So, yan po si Jonah. At he ran away, nagpunta po siya ng Tarshish. Imbis na Nineveh, doon sa pier, bumili siya ng ticket sa Tarshish. So, para bagang yung Nineveh, pang Bicol, pang Pasao, ang binili niya ng panorte, pa Ilocos. So, magkalayo. At sabi dito, he flee from the Lord. Gusto niya makatakas kay Lord.
Now, makakatakas tayo sa ating best friend, kaibigan, mahal sa buhay, asawa mo, anak mo, teacher mo, kahit sino pa mang nagbabantay sa'yo, pwede kang makatakas. Pero alam po ba nyo, sa Diyos, wala tayong pwedeng maitago, hindi tayo pwedeng makatakas. Kaya dito, sinasabi po ng salita ng Panginoon, He flee from the Lord. Now, sumakay siya habang umaandar po ng barko, ng kahoy na barko na malaki, nagpadala, sabi sa verse 4, then the Lord sent a great wind on the sea. So, nagpadala ang Diyos ng bagyo. Ito ang mga nangyayari sa mga hindi sumusunod sa Diyos, ng consequence. Na ayaw mong sumunod, pinipilit mo ng gusto mo. Lumalaki ang alon, lumalakas ang hangin. Halos mabali na ang barkong sinasakyan nila Jonah. Now, all the sailors, sabi po sa 5, were afraid and each cried out to his own God. Natakot ng mga sailor. Kung sino-sino tinawag nila, kanya-kanyang Diyos, kanya-kanyang reliyon, kanya-kanyang sekta. Saan man sila namulat na reliyon, tawag sila kung kani-kaninong Diyos. Pero itinapon po nila nung gamit nila para gumaang ng barko doon sa cargo. Pero si Jonah po, kapansin-pansin, he was down below at he was lie down and fell into a deep sleep. Bumabagyo na nga. Pero ito si Jonah tumakbo sa Panginoon, ay tulog na tulog. Kaya tinapik siya sa verse 6 ng kapitan. Paano ka nakakatulog? Binabagyo na tayo. Halos mamatay-matay na kami. Ikaw tulog. Now, ng mga sailors, sabi po sa verse 7, they cast lots. Parang may ginawa sila doon. At sino man ang may responsible sa calamiting ito, sa problemang ito. Kaya nung lots, ng cast lots nila, nag-fell kay Jonah mismo. At tinanong nila, si Jonah sa verse 8, sino ang responsable sa mga bagay-bagay na ito? Ano ka ba? Ano ba trabaho mo? Saan ka ba nanggaling? Anong bansa ka ba? Anong tao ka ba? So he answered, na ito ang ganda ng sagot ni Jonah, I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven who made the sea and the dry land. Ako ay isang Hebrew na sumasamba sa totoong Diyos. Ang Diyos ko ang naglikha ng langit at ng lupa. So, yan ang totoong Diyos na gumawa ng langit at lupa. Aba, proud na proud si Jonah. Si Jonah si run away. Si Jonah na pinipilit ng gusto, proud na sabihin siyang Hebrew at anak siya ng Diyos. Pero tinatakbuhan niya ang Diyos. Maraming Kristiyanong ganyan. Alam na Kristiyano sila. Alam na akala sumusunod sila. Pero sila ang sumusunod. Parang pinasusunod nila ang Diyos sa kanila. Kaya pag dumating ang mga consequence, dumating ang mga bagay-bagay na hindi natin maintindihan bakit nangyayari, dahil po pinipilit natin ang ating gusto. Kaya tinanong siya ng mga sailor, si Jonah, what have you done? Tapos dito, they knew na he was running away from the Lord. Tumatakbo siya sa Panginoon. Ang daming tatakbuhan. Pwedeng pulis, pwede kung sino-sinong, may utang ka, tumatakbo ka sa pinag-uutangan mo. Ang daming pwedeng takbuhan. Pero si Jonah, pinakamalaking Diyos, pinakamakapangyarihang Diyos ang tinatakbuhan niya. Now, in verse 11, lalo lamang sumama ang panahon, lalo lamang lumaki ang alon, lalo lamang lumakas ang hangin, talagang binabayo na sila. At paano sabi nila, ano ang pwede naming gawin para itong bagyong ito'y tumila, ang mawala? Now, in verse 12, tingnan po yung sabi ni Jonah, pick me up and throw me into the sea. Hawakan niyo ako, kunin niyo ako, at itapon niyo ako sa dagat. Now, parang hindi totoo, no? Kasi kung gusto ni Jonah talaga sa dagat, bakit hindi nila siya tumalon sa dagat? Kaya itong mga sailor ay nagkaroon pa ng problema. Magiging utang na loob natin ito. Lagot tayo kay Lord. Mamamatay ang isang tao. Kaya lalo po silang pinilit ang lakas nila. In verse 13, they row back to the land. Pinipilit nilang lumapit sa lupa. Pero lalo lamang lumalakas ang hangin, lalo lamang lumalakas ang alon. Ganyan ang mangyayari pag pinilit natin ang gusto natin. Kaibigan, kapatid, kababayan, huwag mong pilitin ang gusto mo. Pag may nadama ka ng may pinapagawa ang Diyos, grab it. Habang may panahon pa, siguro nandiyan ka sa iyong kama na may sakit ka. Yung iba, kadalasan may mga kaibigan na kang mag-anak na may mga oxygen at hirap na hirap huminga. Pero sabi po dito ng Panginoon, huwag mong gawin
ang gusto mong gawin, ang gustong kalooban ng Diyos ang gawin natin. So, I do believe God will give you another chance. Now, kung bibigyan ka muli ng chance ng Panginoon, again, go back to His Word. Basahin mo salita niya para hindi ka maligaw. Para yung kaguluhan ng iyong isip, yung kalungkutan mo, palitan ng Diyos ng kapayapaan at totoong kagalakan ng buhay. Hindi lamang Pasko po ang pwede magbigay kagalakan sa Pilipino. Ang pinakamakapangyarihang Diyos ang pwedeng magbigay sa atin ng ating kalakasan. So, ang nangyari, they cried out sa verse 40, tignan nyo. So, umiyak sila sa Panginoon, please Lord, do not let us die for taking this man's life. Parang, nung konsensya nila, Lord, kami ang magiging dahilan nito pag inapo namin siya sa dagat. Huwag mo kaming gawing accountable na mamatay siya. Kasi bumabagyo. Now, in verse 15, dahil sumasama na nga ang panahon at aminado naman si Jonah na siya ang dahilan ng bagyo. Ibibigay mo yun. Siya ang dahilan ng bagyo. Now, in verse 15, they took Jonah and threw him overboard. Tinapon nila sa dagat. Pagkatapon, agad-agad, nawala ang bagyo. Bakit ka may problema? May dala-dala tayong pinilit nating gawin. Bakit nagkakaganyan? Lumayo tayo sa Diyos. Hindi natin siya pinakinggan every day. Every day, I'm telling you, every day, go back to God's Word. Every day, hindi lang panalangin. Go back, read your Bible. Alamin mo ang kalooban ng Diyos. Kaya maraming naliligaw, kaya maraming ngayon depressed, distress. Lahat ng stress, andiyan sa kanila. They don't have time na makinig sa Diyos. Kung gusto mo ng malaya, kung gusto mo talaga ng may peace of mind, go back to the presence of God. Go back to God's Word. At makikita ang tinatawag itong malaking bagyo at biglang nagkaroon ng kapayapaan. Now, agad-agad, natakot ng mga taong kasama niya. Bakit nagkaganon? At nagbigay sila ng vow sa Panginoon. Nangako sila. Kumbaga sa isang masamang tao, may himala, biglang nagbago. Now, in verse 17, the Lord provided a huge fish to swallow Jonah. Nagpadala daw po ang Diyos ng isang malaking dilis, isang malaking isda, para kainin si Jonah. Some of the experts telling siguro ito'y balyena o itong malaking isda. At minsan, sabi ko, Lord, tingnan mo, itong isda, isang kalabit lang ng Panginoon, sunod agad. Pero itong taong tinubos mo ng iyong banal na dugo, binigyan mo ang lahat-lahat ng pangangailangan, pinagaling mo. Itong taong ito na hindi mo pinababayaan, binibigyan mo ng trabaho, binibigyan mong makakain, itong taong ito, tayo yun, ang matitigas ng ulo. Kaya sabi ko, Lord, kung gusto talaga pala namin ng himala mo, hawiin na namin ang aming mga isip at i-focus na namin sa Panginoon. Now, ito pong chapter 2 ng Jonah, lahat po ito, ang panahon ay nasa loob si Jonah ng balyena, ng isang malaking whale. At itong chapter 2 ay panalangin. Maraming naka-quarantine ngayon, siguro may sakit. Yung mga nasa inyong mga OFW, mga galing ibang bansa, kino-quarantine, di ba? Nung aking pamangkin, kinwarantine na ilang araw. Mahirap daw. Masabi ko, di ba, nasa hotel ka, may aircon ka, may TV ka, may internet ka, may pagkain ka pa. Pero nakakainip. Para kang nakakulong. Now, how much more na-experience ni Jonah na nasa loob ng balyena na walang gumagalaw na ilang araw, sabi dito, how many? 3 days and 3 nights.
free board and lodging. Walang pagkain, free board and lodging lang. Walang internet, walang aircon, walang kama, walang cellphone, wala lahat. At dun niya kinausap ang Diyos. Isa lang po ang kasagutan ko bakit may pandemic. Gusto ng Diyos na kausapin po tayo ng lubusan. Na sa dami ng ating mga iniisip, sa dami ng ating pinupuna at ginagawa everyday, I do believe kaya may pandemic. Gusto tayong kausapin ng Panginoon. Gusto niyang sabihin ang kalooban niya sa bawat isa sa atin. That's it. Kaya tayo pong buhay pa. Kahit nandiyan ka sa kama mong may sakit, God has special plans for you. Don't give up. Kung sabihin, talo na, wala na, give up na. No. May plano ang Diyos. Huwag po tayong maging katulad ni Jonah na takbuhan ng Diyos. Pag ikaw'y kinakausap ng Diyos, makinig ka. Kung maingay, huwiin mo ng ingay, focus ka sa Panginoon. Lalo na kung meron kang kailangan desisyon sa buhay, para hindi ka magkamali, lalo kang lumapit sa Diyos. Dahil may gagawin po ang Panginoon. Sa ating pagtakbo na tumakas, kailanman hindi natin pwedeng matakasan ng Diyos. Kailanman. Kaya, the best thing, lumapit sa Diyos, magpakumbaba. Alamin ang kalooban niya, ang katwiran niya, ang kaharian niya. At lalong mahalin ang salita ng Panginoon. Go back. Hinahamon ko po ikaw, magbigay ka ng oras sa Biblia. Panalangin ako. Ang lakas po ng impact yun. Bumabad ka sa salita ng Diyos. Ang dami mong ginagawa, tama, pero kaya mo pa rin magkaroon ng oras sa salita niya. At napakahalaga yon, you go back to God's Word. Dahil may gagawin at may gagawin ang Panginoon. Sadli po tayong lumapit sa Diyos sa panalangin. And let's lift that hands po. Huwag kang mahiya. Taas mo yan dalawang kamay mo. Dahil merong gustong gawin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Let's pray. Lord, we thank you for your word na napaka makapangyarihan. Alam na po ng karamihan ng buhay ni Jonah, pero nakalimutan namin na isa rin pala kami sa tumatakbo sa Panginoon. Minsan, lumalapit kami sa iyo para pagpalain ang aming plano, ang aming gusto. At nakalimutan namin kung naitanong namin sa iyo, Lord, ano ba ang gusto mo sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa aking pag-aaral? Lord, ito bang ginagawa ko ay kalugod-lugod sa iyo? Naitataas nga ba ang iyong dakilang pangalan sa aking buhay, sa aking pananalita, the way I treat people, mayaman, mahirap, sino pa man? Kahit masamang tao, paano ba akong trumato sa tao? Lord, salamat muli sa iyong salita na may kalakasan, may tagumpay, at ikaw yung Panginoon. Oh, napakabuti mo. Napakagandang mag-aral lagi ng iyong salita. Patuloy mong hawakan ang mga nangangailangan, ang mga taong nasa banig ng karamdaman, at sinabi mo, ikaw pa rin ang dakilang manggagamot. Sa mga taong may mga bayarin, may mga binabayadan, you are the God who will provide. Sa mga taong gulong-gulong ngayon ng isip, ikaw ang Diyos ng kapayapaan, Diyos na may magagawa. Salamat, Panginoon. Again, we pray for our nation, the Philippines. Isa lamang ito, Panginoon, na aming bansa. At minsan, mataas at mababa ang aming COVID dito, pero hawak mo, Panginoon.
Para yung isda na pwede mong suwayin, pwede mong utusan ang COVID na ito na lumayas sa buong mundo. Kayang-kaya mo yung Panginoon. Pero you have the best plan, you have your perfect timing, Lord, sa gagawin mo sa buong mundo. Salamat. May katatagan lagi sa iyong salita. At para sa iyo, at dahil sa iyo, kami ay nagwawagi, Panginoon. Salamat. Mabuti at napakabuti ng ating Panginoon. Amen and amen. May kalakasan pa rin sa Panginoon na mapakabuti. Amen. It's September 1 na po. At, pag bumibilang tayo ng panahon, abay, Pasko na. You have that smile po. Ay, binayada na ng Panginoon. Hindi na kailangan na kulot ang noo. Hindi na kailangan na laging palakihin ang balita at sabihin, grabe na. No, sabihin mo everyday, grabe ang gagawin ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay mabuti sa atin at ating kalakasan. Amen? Let's give this coming Christmas 2021 tuloy ang Pasko. Bakit? May Panginoon tayo na nakahawak sa bawat isa. Kaya kaibigan, again, I'm Pastor James Lagasca. Thank you for watching our live stream here in Light of Life Foursquare Church. Again and again, the Lord loves you and the Lord cares for you. Lalo tayong mag-ingat. Sweet dreams and the Lord bless. Bye-bye pa.